Another day, another video naman ang ating gagawin. Dito nga pala ng bakasyon namin sa bahay ng aking biyanan. Andito pa rin kami. Pupunta nga pala kami sa Tauranga, malapit lang kasi. Medyo maulan-ulan, wala kaming magawa sa bahay. Kaya naman, pupunta kami sa isang mall dito sa Tauranga. 45 minutes lang pala yung biyahe. Malapit sana kung walang traffic. Alam nyo naman, pag city, may traffic pa rin kahit nasa New Zealand ka. So, andito na nga pala kami sa Tauranga Crossing. Dito nga pala kami sa warehouse. Gusto kasi ng mga anak ko na bumili ng mga laruan. Kahit kare-receive lang nila ng mga laruan nung Pasko. Pero sinabi namin, $10 lang talaga ang pwede nilang gastusin ngayon. Hindi na pwedeng lumagpas. Yung mga anak ko talaga, dinidisiplina ko, hindi pwedeng spoiled. Nakamit nga pala tayo ng kapwa TikToker. At follower din natin sa Facebook. Shoutout nga pala kay Carol at Carousel. Thank you so much sa panunood sa McPherson Family Vlogs. Gusto ko talaga kapag nakakamit ako ng mga kababayan natin dito sa New Zealand. Pagkatapos naming mag-shopping, nagbayad agad kami. Ayaw namin mabutas ang aming bulsa, butas na nung Pasko. Pumasok din pala kami dito sa mall. Nagutom na kasi yung mga bata at gusto na nilang kumain. Ito nga palang mall dito sa Tauranga Crossing. Kami kang makikita ng mga bagay-bagay at pwede ka dito mag-shopping. So on the way nga pala kami, papunta kami sa food court. Naupo na nga pala yung mga bata. At ready na silang kumain ng lunch. Wow! It's for you. It's for baby like you. Put some soy sauce. Say, you want mommy open your soy sauce, love? Wow! Okay. Yummy, Yana? Mommy needs to get you some water. You got no water. Nakakita nga pala ako ng isang Filipino food stall dito sa kanilang food court. At nag-order ako ng sisig. Ito nga palang menu nila. Meron silang iba't ibang mga Filipino foods na binibenta dito. Tingnan nyo man, sobrang sarap ng mga pagkain. At natatakam na talaga ako at gutom na ako. Alas 12:30 na kasi. Sobrang dami nga palang tao. Alam nyo naman, Boxing Day sale. At marami silang mga on special. Ito nga palang sisig na in-order ko at pinatikim ko kay Mister. Do you like it? And I'll tell you later. Very salty. Is it? Sobrang sarap nga pala ng sisig. Hindi ko talaga alam kung paano magluto ng sisig. Gustong-gusto ko talaga lutuin. Why is Patsy like that? Why is Patsy like that? No. After namin kumain sa food court, nagpunta kami dito sa isang entertainment area. At unfortunately, hindi kami makapaglaro. Wow, you're a strong woman. Wow. It's okay, just press in there something. Just press. Pagkatapos naming mag-stroll at namili ng mga bagay-bagay, nagpunta na kaagad kami sa sasakyan, umalis na agad kami at nag-pack up na. Sobrang traffic kasi, alam nyo, ang dami talagang sasakyan, pumupunta sa city. Wala kasing ganap sa buhay, hindi makapunta sa beach. Kaya naman, magsha-shopping na lang. Pagka-uwi namin sa bahay agad si Mister ay nag-ready agad ng lulutuin na hapunan. Naghihiwa nga pala si Mister ng beef. Gagawa nga pala si Mister, magluluto siya ng beef curry. Nag-request kasi yung tatay niya na magluto siya ng dinner tonight. At alam na alam ni Mister, ng paborito talaga ng tatay niya is curry. Nison nga pala ni Mister ng salt at saka pepper, yung ating beef. Mamarinate na dito, maglalagay din ng cumin. 1 teaspoon ng garam masala, naglagay din si Mister ng turmeric, bay leaves o yung dahon ng laurel. Naglagay din si Mister ng powdered ginger. Mag-a-add din si Mister ng garlic powder. Ang dami-dami talagang spices na gagamitin sa ating curry for tonight. Mix lang natin ito together, halu-haluin at pagkatapos i-wrap nga pala natin ito sa glad wrap. Mamarinate natin kasi ito for 6 hours. Pagkatapos nating marap ng glad wrap, lalagay natin ito sa fridge. Marinate natin ito. Maghihintay lang tayo ng few hours. Pwedeng-pwede na siya lutuin. Maghihiwa nga pala si Mister ng sasahog natin sa curry. Meron nga pala tayo ditong patatas at saka kakailangan na din natin ng sibuyas. Damihan na natin sa pagtadtad ng sibuyas. Mas marami, mas masarap.
biyanan ko minsan lang talagang mag-request ng pagkain na lulutuin. At alam niya na si Mister ay magaling talagang magluto ng curry. Pagkatapos nga pala nating ma-chop yung patatas at saka sibuyas, ilalagay natin ito sa isang pot. Iprito natin at lulutuin natin ito gigisa. Pagkatapos, napansin ko nga pala medyo matagal-tagal ko nitong nilagay yung kawali pero hindi pa talaga uminit. Paglalagay nga pala tayo dito ng mustard seed. Pagkatapos ay gigisa natin, ukay-ukayin. Ngayon naman ay ilalagay natin ng curry powder. Sobrang anghang nga pala nito. Times 5 yung anghang, yung kasi ang gusto ng biyanan ko. Pagkatapos nga pala nating magisa ito, sisiso na naman ng salt at saka pepper. Ngayon naman ay i-add na natin yung ating minarinate kanina na beef. Ang patatas nga pala ay freshly grown, galing pa sa garden ng aking biyanan. Meron kasi silang napakalaking garden at sobrang hilig nilang magtanim ng mga root crops. 2 beses pa lang ata kami nakapag-stay dito sa bahay ng aking biyanan. At ngayon talaga, pagluluto namin sila. Last time nagpunta kami dito, puro takeaways lang yung binili namin. Hindi na kami nagluto, wala kasing oras. Alam nyo ba napaka-famous ng curry dito sa bansang New Zealand? At gustong-gusto nila ang mga Indian food, pati na rin ng Chinese food. Balik na tayo sa pagluluto. After nating masimmer yung ating curry, maglalagay si Mister ng soy sauce. Sinison din niya ng salt at saka pepper. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng tomato sauce. Ito nga palang tomato sauce na nasa can at nabibili sa mga supermarket. Halu-haluin lang natin ito, ukay-ukayin. Pagkatapos, maglalagay ulit si Mister ng curry powder, chili powder. Pagkatapos ay halu-haluin lang natin ito. Uusok talaga ang uusok mamaya sa pagkain ng chicken ay beef curry. So ilalagay nga pala natin ito sa oven. Slow cook natin ito. Medyo matigas pa kasi yung baka. Ilalagay natin sa oven proof dish. Pagkatapos, lulutuin natin sa oven for 2 hours. Kailangan kasi natin itong slow cook para maluto yung karni ng baka. After 1 hour, naglagay si Mister ng cream. Ito yung pampalapot sa ating beef curry. Ilalagay natin ulit ito sa oven. At after ng 1 oras na naman, lutong-luto na ang ating beef curry. At tingnan nyo naman, sobrang sarap talaga. But before kami kumain, magluluto muna ako dito. Nakabili kasi kami sa isang Indian shop ng chapati. Ready-made na siya. Iinitin ko lang to sa isang pan para lang siyang wraps. Do you like curry? It's hot. There's a motor, good boy. Is it spicy? He likes curry. No. Some more. You want some more? Mom, can I have a little bit? Spicy. It is spicy. Your son loves the curry, my dear. Doesn't mind that. Yeah, you got one. Chapati. Can I have some more of that? No, let's Are you getting some more rice? Yeah, you said you want more. I want that one. I don't want Okay. So, sobrang sarap talaga ng beef curry na niluto ni Mister. Pati yung biyanan ko, nasarapan talaga. Perfect na perfect ang nilagay na spices ni Mister. Ito talaga ang best beef curry na titikman ko. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog, bye!